Magandang umaga, Sir Ted, DJ Chacha sa tagapanood ng inyong programa. Opo, at maligayang bati po sa inyo, masaganang bago taon. Gusto ko lang pong ilatag muna ang issue sa pamamagitan po ng pagsasabi na naunawaan po natin na ang Viber sa amin po, sa akin ay walang bayad na paggamit ng application na ito. Hindi kami Mhm, sinisingil, wala akong monthly dues, etc. Naunawaan po mhm, natin yon. At sa ngayon, opo, ito po ang madalas na ginagamit natin sa papadala po ng mensahe. Pero Sir nito Ted, pong Pasko, siguro kayo din, kami din, sa aming bawat bate sa aking kaibigan, kay Chacha, kamag-anak, ng Merry Christmas ay may lumalabas po na Jollibee mhm. na advertisement. Opo, ito pong ating katanungan. Yun ho bang ganoon po na uri po ng pagpapasok ng patalastas sa aming pribadong mensahe ng pagbati ay may sinasabi ng paglabag sa aming pong privacy, sir? Go ahead. Sir Ted, no, tama po yung sinabi nyo. Lilinawin ko lang, Sir Ted, yung Viber, dalawa daw po siya. Pwede pong libre, meron din yung tinatawag na parang plus or yung may bayad. Ngayon, sa aspeto ng paglagay ng advertisement o marketing sa private conversation, medyo bago po ito sa atin. No? Ibig sabihin, ngayon lang po ginawa sa ating bansa. No? Kung may violation po, yun po talaga yung tinitignan namin. Kaya nagpadala kami ng notice to explain sa Viber at sa Jollibee ukol sa kanilang mga privacy practice. Kasi Sir Ted, kapag ka may marketing or advertisement sa inyong private conversation, tinitignan kung may consent bang binigay yung tao. Ngayon sa ilalim po ng Data Privacy Act, kung wala naman pong consent, may tinatawag na basihan na lehitimong interest or yung legitimate interest. Ang ibig sabihin po noon, yung isang kumpanya pwede pong gamitin na basihan yon para magpadala ng mga advertisement or marketing. Subalit Sir Ted, isa sa requirement ng legitimate interest dapat hindi po ito intrusive sa privacy ng tao. Subalit sa sitwasyon natin ngayon makikita naman na talagang pumasok na po sa private conversation yung kanilang advertisement, yung kanilang marketing, and sa pagde-describe nyo nga po, bawat banggit ng Merry Christmas, lalabas po si Jollibee. So ito po yung mga factors na titignan natin pag-submit po nila ng kanilang response after 5 days. Kasi po pinadala namin yung notice to explain ng January 5. Hopefully matanggap namin ng by January 10, no? At titignan natin yung kanilang mga privacy practices. Kasi Sir Ted, ayon sa aming pag-iimbestiga sa kanilang mga terms and conditions and privacy policies, kapag po kayo ay free user ng Viber, wala po kayong karapatang mag-opt out doon sa kanilang marketing. Ibig sabihin, ang kapalit po ng inyong free service ay yung pag-market nila sa inyo. Subalit, titignan po natin kung alam ba ng tao na yung pag-market ng Jollibee o ng Viber ay kasama doon sa loob ng conversation. Kasi po, ang nangyayari dati, sa labas lamang po ito ng mga private conversation. Ngayon ang nangyari, nasa loob na po mismo. So isa po yun sa titignan natin. Ayon naman din po sa kanilang terms and conditions, Sir Ted, no? Kapag ikaw ay naka-Viber Plus, yung may bayad, meron kang option para tanggalin yung mga advertisement. Pero kung papaano, ano yung mekanismo, yun din po yung titignan natin. So Sir Ted, hindi ko po masasabi muna kung merong violation dahil nga po, syempre kami po ay magdidesisyon may, patungkol sa kanilang response. Pero ito po yung mga sitwasyon kung kailan katanggap-tanggap na may marketing at wala sa loob ng isang private conversation. Dapat po tinanong ang tao, ipinakita, nagbigay ng consent dahil po medyo mahina po ang kanilang basihan na legitimate interest dahil sa loob nga po ito ng private conversation, which is very intrusive sa ating privacy space. Okay. Mr. Chair, I'd like to make it on record na bukas po ang aming programa para po sa Viber at sa Jollibee Foods Corporation para po sa kanilang panig sa isyong ito. Attorney, gusto ko lang pong ilatag yan. Ito ho muna, no? Yung binabanggit yung terms and conditions, no? Mahaba-haba po ito, pero yun nga, kapag ikaw ay nag-download ng application na ito para gamitin po itong kanilang serbisyo, may kaukulang pong terms and conditions dyan. At sa simpleng salita nga po, doon merong pagpayag ikaw. Okay, gagamitin ko ito pero dapat pumapayag ka na pwede silang magsaksak ng mga patalastas dito sa kanila pong application na ito na ginagamit mo, particularly Viber. Asan ho ang gray area dito, attorney? Kasi mahaba-haba Sige. itong...
Meron po kasi Sige. ditong Sandali, attorney. oo. Opo. Attorney, doon po sa Viber mismo, merong Viber Mm. privacy policy. And in summary, yung mismong laman nito, parang ang sinasabi, gumagamit yung Viber ng ilang personal na impormasyon para magkaroon ng advertisements sa kanila pong app. Kabilang po dyan yung personalized ads para masukat nila at mapabuti yung performance ng ads. Kasama din po dito, may mga datos na kinokolekta at minsang binabahagi sa kanilang third-party advertisers. Pero may nakalagay din dito sa kanilang privacy policy, hindi po nila ginagamit ang sensitive personal data para sa kanilang advertising. Ano pong tugon nyo dito? Kasi this is talagang nandoon po mismo sa policy nila sa Viber mismo before you download the app. Merong mahaba dyan na kailangang basahin, di ba, ng mga tao sa kada bawat po download ng app na ito. Ano pong tugon nyo dito na yes, pinapasukan ng ads pero yung sensitive personal data for advertising, hindi po ito ibinabahagi naman ng Viber? PJ Chacha, no, definitely hindi pwedeng gamitin ang sensitive personal information Oo. para sa advertising unless na may specific na pagpayag yung tao. Ngayon, kaya nga po lagi namin sinasabi sa National Privacy Commission na sa lahat po ng kumpanya, hindi lamang po sa Viber, kung kayo po ay mag-advertise o gagamit ng personal data para sa marketing, kailangan po meron kayong separate na tick box. Mean to say yung pagpayag o yung pag-consent. Hindi po namin gusto sa National Privacy Commission na actually binabundle nyo po yung marketing nyo o yung pagkuha nyo ng permiso sa terms and conditions nyo. Dahil tulad nga po ng sinabi nyo, napakahaba nito, yung mga tao sa kagustuhang magamit na lang po yung application, minsan hindi na po nababasa yung terms and conditions. Kaya paulit-ulit po namin sinasabi na hindi po magandang practice at hindi po katanggap-tanggap na yung practice po ninyo ay ibinabundle nyo yung marketing nyo, yung terms and conditions nyo sa terms and conditions. That's why we've always stated na dapat po hiwalay yan sa terms and conditions nyo. May sarili po yung tick box. Ngayon, kung nangyayari naman po na ginagawa na po nila na nasa terms and conditions, tulad nga po ng sabi ko, kung lehitimong interest ang basihan nila sa paggamit ng personal na datos para maglagay ng marketing tulad na lang po nitong sa Jollibee, dapat po ito yung least intrusive. Kaya nga po medyo questionable na nasa loob po ng private chat yung naging kanilang marketing or yung promotional marketing activities. Tulad din po ng sabi ko, titignan natin kung ano ba yung naging agreement ng Jollibee at ng Viber. Meron po bang data sharing agreement yan? Sa paglabas po ba nung Jollibee na icon, nagkakaroon po ba ng pagproseso si Viber at si Jollibee ng data at sinishare ni Viber kay Jollibee ng data ng tao? Tulad na lamang po ng birthday ng tao kasi tinatanong po yan pag nag-sign up ka sa Viber kung ano ba yung mga activities ng Viber user. Kasi kung advertising po ito ng Jollibee, malamang po ay kailangan po nila yung datos para malaman nila kung sino yung nakakita ng ad, ilan po yung na-reach. Yun po yung mga gusto nating makita. Kasi kung ganun po yung nangyayari, malaki po yung posibilidad na nagproseso na po sila ng personal data at nagkaroon po ng data sharing. Opo. Personal data. Ano po ba ang ibig sabihin ng sensitive personal data? Nako, magandang question yan, Sir Ted. No? Yung sensitive personal data, enumerated po yan sa ating batas. Ang ibig sabihin po ng sensitive personal data, yan po yung buong birth date nyo, yung age ng tao, yung kanyang sexual preference, kanyang political beliefs, andyan din po yung kung saan ka nag-aral, ang iyong marriage status, government-issued IDs, andyan rin po ang iyong kung meron kang kaso o wala. So ito po yung mga listahan ng sensitive personal information. Kaya po siya sensitive personal information, Sir Ted, kasi sinasabi ng batas na kapag napunta po ito sa kamay ng ibang tao, maaari po itong magamit sa mga iba't ibang krimen, no? Mabilis na pong makakuha ng access sa account ng tao o pwede na po itong magaya ng identity theft sa online dahil nga po ito yung mga impormasyon na tinatanong natin as security measure sa isang user. Kaya po siya tinalagang sensitive personal information. Sige po. Before we move to more iba pang mga paksa relevant dito po sa isyong ito, matanong ko lang, doon sa binabanggit nyo na inaalam natin ang posibilidad na meron ba silang nilabag na mga panuntunan dito nga po sa nangyaring ito, yung mga paglabag na iyon, theoretically po, ano ba ang mga kaparusahan kung meron man? Yes, Sir Ted, no. Yung batas po natin na Data Privacy Act, meron po yung karampatang fine at saka kulong, no. So, pwede po na kung mapatunayan na talagang meron silang nilabag, either Section 25 ba yan, unauthorized processing,
o processing without unauthorized purpose, depende po no sa kanilang magiging violation. Pwede po yang may fine na as high as 2 million, at pwede rin pong may kulong din po yan no na from 6 months to 6 years, depende po kasi sa magiging violation. Tayo lang po yung bansa, iisa tayo sa bansa na ang privacy law natin pareho pong fine at saka kulong. Bukod po doon, pwede rin, may karapatan din po ang National Privacy Commission na mag-issue ng administrative fine po. Ngayon naman po yung administrative fine, base po yan sa violation at base rin po kung ilan yung percentage ng base po yan sa kanilang annual returns of the previous year, no. So depende po kung ano yung gravity nung kanilang ma-commit, ibabase po doon yung percentage na magiging fine po ng kumpanya. Sa desisyon po ng NPC sa corresponding fines and penalties, hanggang saan aabot ito para ho maipatupad yung fines and penalties? Meaning, sa inyo sa NPC, saan ito appealable? At hanggang saan? Opo, go ahead. Yes, Sir Ted, no. Pagka nag-decision po yung NPC, may karapatan po silang mag-MR sa NPC at pagkatapos po noon, aakyat na po ito. Kung iaakyat po nila, pwede pong umakyat sa Court of Appeals. Tapos, kung iaakyat pa rin po sa Supreme Court na po. So after po NPC, Court of Appeals na po. Okay, sige. Yan po ang proseso, no? And as you all know, in the Philippines, it's called due process. Nasa mid na naman ako dun. Yes. Sorry, attorney. Yes, Sir Ted. Opo. Napatawa natin si attorney. Attorney, mamaya po babalik si Chacha silang pangkatanungan. Opo. Ito hong nangyaring ito, nag-iisip lang po kami na hindi maalam sa teknolohiya na kung ang Viber ay nakapagpapalabas ng patalastas ng isang produkto sa pag-type mo ng Merry Christmas o Maligayang Pasko, nangangahulugan na may trigger mechanism sa kanila pong computer na ikaw ay bumate ng Merry Christmas, di ba? Para pumasok si Jollibee, di po ba? Yes, sir. Opo, opo. So, pwede ho bang sa ganun din pong sistema ay maaaring ang Viber o anuman pong application na ganito po ang serbisyo na kapag merong mga binabantayan silang mensahe ng kanilang user, magbibigay po ng trigger para mag-react ang isang agency o tao o kumpanya para po ito malaman na, uy, ito ang kanilang mga mensahe na pinagpapasapasahan o inililipat o ibinabahagi. Yes, Sir Ted, no. So, malamang po at of course hindi ko po fully masasabi kung artificial intelligence na nga po ba yung ginagamit nila para mag-trigger kasi from what we've gathered, apparently parang binili yung word na Merry Christmas ng Jollibee for the day or for 2 days, which we're still confirming, at kapag nga ho tinype mo yon, magte-trigger si Jollibee. So in that same vein, Sir Ted, no, maaari po na kung talaga naman pong gugustuhin ng Viber, at hindi ko po sinasabing ginagawa po ng Viber kasi hindi po natin alam yan, no. Pero kung may functionality po silang ganon, maaari po na posible rin po yung sinasabi nyo na kapag meron pong silang binabantayan or tinitignan, matitrigger ang isang let's say another agency, no, na itong taong pinababantayan nila sinentong impormasyon na to o sinabi itong word na to na may trigger something sa Viber at doon sa kumpanya. Pero Sir Ted, lilinawin ko lang po, baka ako ay ma-quote na hindi ko po sinasabing ginagawa ng Viber yun, no, just to respond to your question, Sir Ted. Opo, opo. Ito nga po kasi ay ano lang po, no, theoretical lang po na ating pinag-uusapan. Kasi nga, sir, yung kasi po, may mga mensahe tayo na private, di po ba? Sa isa pong kausap natin at ginagamit nga po natin medium itong Viber na ito. So, yes, sir. Paano kaya natin mapapangalagaan o masisiguro na hindi nagagamit ang application na ito para bantayan ang mga mensahe ng mga mamamayan? Kasi po, yung privacy na iyan, very sacred, meron ho bang pananggalang? Kasi kung ikaw naman mag-yes sa lahat ng mga terms and conditions bago mo magamit yung application na yan, parang ipinauubaya mo na yung privacy mo sa kanila? Ganun po ba yun? Paano natin masisiguro na hindi pinagsasamantalahan ng mga kumpanyang ito ang ating privacy doon sa mga mensahe na maaaring sabihin ng gobyerno na seditious o kaya inciting to rebellion?
Unang-unang Sir Ted, no, at nire-require po natin yung mga ating mga tulad ng Viber, tinatawag po natin silang personal information controller, Sir Ted, no, na talagang yung purpose ng paggawa nila ng app for the purpose lang na gusto nilang makatulong at magkaroon ng communication. Kapag po nagkaroon ng mga tulad na lamang po ng ganito na allegation na nagiging privacy intrusive, talagang iniimbestigahan po natin at tinitingnan natin yung kanilang privacy practices, no. Ang requirement po natin ay yung mga personal information controller magkaroon niya ng mekanismo para protektado, encrypted at hindi nabubuksan ng kung sino man yung mga mensahe natin. At pinapatupad naman po yun ng Viber, katulad rin po ng ibang messaging apps, no. At to be fair naman, Sir Ted, so far sa Viber wala naman po tayong narinig na nagkaroon ng kanilang pag-track ng isang tao, no, na sinasabing ginagamit ng government. But nevertheless, Sir Ted, no, kapag meron po tayong natanggap na reports, kasi Sir Ted, ang NPC po hindi po pwede yan na pwede po kami actually magtignan agad ang privacy practices ng isang kumpanya, no. Pero hangga't wala pong reklamo sa amin o magsuwasponte po ang National Privacy Commission, hindi po namin masasabi na may kinumit silang violation. Ganon din po ang pangaral po ng NPC, no, sa mga tao, sa ating publiko, maging mapagsuri tayo sa paggamit ng mga apps at yung mga katiwa-tiwalang apps lang po ang ating gamitin. Kasi Sir Ted, sa levels po ng mga apps, merong Viber, merong WhatsApp, pero meron din po yung mga hindi masyadong maayos yung kanilang security measures na ginagamit ng mga tao. Yun po, may tendency rin po yung no, na gamitin for surveillance. In fact, hindi naman po bago yung ganyang nangyayari, no. In fact, alam natin sa Amerika na nagkaroon ng issue before na tinetrack nga daw yung mga mensahe ng tao. So natuto naman po ang mga platforms noon, no, at talagang sinisigurado nilang encrypted. But nevertheless, Sir Ted, we continue to look at these platforms, especially with the ongoing privacy issues sa ating bansa, no. Meron ho bang office sa Pilipinas ang Viber? Meron po silang representative, Sir Ted, no. So yun po ang pinadalahan namin ng notice to explain kasi required po sila, ang ating mga personal information control, na magpadala ho ng mag-register po sa National Privacy Commission kung sila ho ay nagproproseso ng datos. Okay. At napadalahan naman po natin ang kanilang Chief Technology Officer, Sir Ted, no. Okay, so itong Jollibee, ang kausap nila si Viber. Si Viber ang Yes. may-ari noong pong Medium. May pananagutan ba si Jollibee dito? Ano ito ha? Hindi natin hindi hinuhusgahan kumbaga, no? Ito po nga ay pag-uusap lang, no? Tungkol nga Yes, Sir sa Ted. ito bang partido na kumuha at ng patalastas sa Viber? Meron ka bang pananagutan doon o solely sa Viber ito? Kasi sasabihin ng advertiser, pumayag sila eh. Hindi namin alam ang mga kung ano-anong mga panuntunan na yan. Basta kami, pumayag kayo, na-air ang aming advertisement, babayad kami, yun lang. Pero yung demanda o reklamo, hindi kami kasali doon. Sir Ted, no, magiging depende yan sa relasyon ng Viber at ng Jollibee sa sitwasyon na to, no. Sa batas kasi may tinatawag tayong controller at may tinatawag tayong processor. Ngayon, ang gusto nating unang malaman, may datos ba na shinare sa Jollibee nung nagpadala ang Viber ng mga yung pop-up ni Jollibee, no? Mean to say, may napunta bang datos kay Jollibee o simply ang agreement lang ba nila is every time na babanggitin yung Merry Christmas, ipapop up mo yung icon ni Jollibee. Kung sa sitwasyon na to, ang controller ay si Viber, most likely po ang penalty will be imposed upon Viber. Kung sakali man kung mapatunayan natin, no. Subalit hindi naman po ibig sabihin na automatically scot-free na si Jollibee, kasi kung ang agreement po nila ay data processor si Jollibee, maaari rin pong may pananagutan si Jollibee sa batas, kasi ibig sabihin po nung nilaunch na tong kanyang process o produkto or marketing campaign, hindi po sila nag-privacy impact assessment. Tinignan po ba nila yung privacy impact nito sa tao, no? Kahit po sabihin natin na si Viber ang medium, kung ang idea po at ang produkto ay galing kay Jollibee at si Viber ang naging medium, pwede pong pareho pong ang controller at ang processor ay may pananagutan. Uulitin ko lang po, Sir Ted, hindi pa po natin alam ang kanilang agreement, pero kung ganun nga po ang kanilang agreement, hindi po
ibig sabihin na wala na pong pananagutan si Jollibee. Maaaring meron din po itong pananagutan at ganun din po ang Viber. Opo. So kumbaga, kung ako itong advertiser, ang pananagutan ko posible ay kumuha ako ng mga data dito sa Viber na ito at itong data na ito ang aking pinakinabangan. Ganun po ba yun? Pwede yun, Sir Ted. Okay. Isang aspeto po yun. O, sige. Actually, Sir Ted, gusto ko rin sabihin na pwede rin po ang naging agreement nila ay controller silang dalawa. No? So, depende po yun. Pero tulad po ng sabi nyo, isa pong aspeto yung kumuha ng datos si Jollibee. Binigyan siya ng ni Viber ng personal information. Ngayon, kung aggregated data naman, ibig sabihin walang personally identifiable na tao, ibang usapan rin naman po yun, Sir Ted. No? Pwede rin, Sir Ted, ang pananagutan ni Jollibee ay doon sa fact na nagkaroon ka ng produkto ng marketing campaign pero hindi ka nag-privacy impact assessment. Kasi Sir Ted, hindi lang po naman yung pagproseso ng datos ang tinitignan lang natin. Tinitignan natin, nag-comply ba kayo sa requirement ng batas? Ibig sabihin, tinignan nyo yung impact ng proseso nyo sa privacy ng isang tao. Sumunod po ba kayo sa mga alituntunin ng National Privacy Commission patungkol sa pag-launch ng proseso ng marketing campaign? So, isa rin po yun sa pwedeng maging basihan ng kung may pananagutan si Jollibee, Sir Ted, no? So, NPC aalamin kung meron bang ganon na pinakinabangan o kinuhang data ang advertiser. Ang tanong, aamin ba si advertiser sa inyo? Ano ang Sir inyong Ted, no? anong pamamaraan ninyo para masuri yung kanilang IT na merong nga silang hinugot na mga informasyon na sensitive at hindi dapat na-share ng Viber sa kanila. Kung ako si advertiser, ito lang po, halimbawa, pwede kong bang burahin ito? Pwede ba akong para, kasi hindi naman ako siguro aamin sa pagkakamali ko. Most likely, ipagtatanggol ng mga abogado nila na wala kaming kasalanan dito. Sir Ted, no, dalawang aspeto yan. Nandyan yung legal, kailangan na makita yung kanilang agreements. Ngayon, kung magsisinungaling sila sa komisyon, may paraan naman po no, na gawin ang National Privacy Commission. Pwede po kaming pumunta sa kanilang mga opisina o i-investigate po on a technical aspect yung kanilang mga naging proseso, tignan yung logs nila, kung may nabago ba sa logs nila. Kaya nga po, at to a certain extent, pwede mong i-manipulate ang logs pero if you look into it, makikita mo talaga sa metadata nila kung talagang may binago, may tinanggal, o may na-share ba, o wala naman palang na-share. Kaya hindi naman po dapat parusahan no, o kasuhan ang Jollibee o Viber. So, Sir Ted, pwedeng hindi sila umamin pero may paraan po at hindi naman po ito yung first time na nangyari po iyan sa National Privacy Commission. Nagawan po ng paraan at sabi ko nga po, yung investigation natin is both legal and ang technical aspect. So kung sa kontrata po nila, wala kaming makita po, pwede pong we can go further and look into their logs kung talaga pong umabot sa ganong sitwasyon mo. Meron ho bang subpoena powers ang NPC? Yes, Sir Ted. Meron po. Opo. Meron ba kayong parang freeze order na maaaring sabihin na huwag nyo munang galawin yan kasi subject yan to audit? Yes, Sir Ted, no, dapat po kasi meron din po kami tinatawag na cease and desist order, meron po kami tinatawag na preserve your evidence no or your data dahil pagka nagkaroon ng investigasyon tulad na lang po ng sua sponte investigation o yung initiated mismo ng National Privacy Commission, pwede po naming sabihin sa kanila na ibigay nyo yung inyong mga logs as it is, no. At dapat naman po talaga hindi binabago, no, Sir Ted, no. Kasi syempre reputasyon din yan ng kumpanya, no, kung mapatunayan sa kanila rin ho magre-redound yung damage sa kanilang reputation kung talagang ho meron nga ho bang ganon. Okay, Cha. All right. Yes po. Yusek, we all know hindi lang naman po ang Viber ang messaging app. Huwag tayong maging specific lamang sa kanila. Lalo pa sinasabi nyo nga po ngayon na hindi pa rin naman sila nakakapagpaliwanag. Pero under the law, meron po bang nakalagay kung ano ang posibleng paglabag kapag ka ang ads ay pumasok na sa private messages? Yung ganon, nag-trigger ka ng word, Merry Christmas, Happy New Year, ano pa na ito, let's not be specific on them. Meron din ba kayo nakita na ibang messaging apps na baka posibleng ganito rin ang ginawa o baka may ganitong ginawa or this is the first time? And again, under the law, ano yung malinaw na paglabag kapag private chat na yung pinasukan?
So, DJ Chacha, no, wala pa po tayong nakitang iba sa Pilipinas. We've heard na this has happened in different jurisdictions, but this is the first time in the Philippines. And sa tingin ko, yun po ang naging inspirasyon ng Viber at Jollibee, no? Sa pangalawang tanong mo, DJ Chacha, wala pong specific na sinasabi sa batas na pag nag-advertise sa private conversation. Dahil hindi naman po, ang ating batas po, hindi nga ma-enumerate lahat ng possible infractions, Oo, no, or oo. violations. Kaya nga po, ang magiging violation po doon, DJ Chacha, is yung nung nag-advertise ka ba at ginawa mo sa private conversation, unang-una alam ba yun unang-una may basihan ka ba to do that? Whether ito ay consent or legitimate interest, or kung ano man po ang maaaring gamitin ng kumpanya na basihan sa ilalim ng batas, no? Ngayon, pangalawa, kung consent ang iyong basihan, itinanong mo ba ang user? Sinabi mo ba sa user na, hey, magkakaroon kami ng advertisement sa private conversation, meron kang option to say no o meron kang option to withdraw. Dapat ganun po ang practice, no? Dahil nga po, iba po yung advertisement sa labas ng private conversation, iba rin po yung advertisement sa loob ng private conversation. Oo, Alam yun po nga ba ng tao yon nung nag-sign up sila sa kanilang Viber o sa kung ano man pong app ang gagawa ng ganong practice na o pwedeng magkaroon ng advertisement mismo sa loob ng private conversation. At dapat po na-inform yung tao at nabigyan ng pagkakataon at may mekanismo sila para mag-withdraw. So kung ganun po ang nangyari, ang potential na violation ay unauthorized processing, DJ Chacha. Ibig sabihin, walang basihan ng isang kumpanya para gawin yung pag-advertise sa loob ng isang private conversation. Oo. No? Oo. Or maaari din na nakakuha sila ng consent pero yung consent nila ay hindi naaayon doon sa ginawa nilang practice. So, or po pwede rin na yung purpose na binanggit nila taliwas doon sa ginagawa nilang practice. So maraming violation na po pwede. Oo. Unauthorized processing without an authorized purpose, Yun. at kung ano-ano pa, DJ Chacha. Kasi So, nga- hindi po Yun ang mga mababanggit ng sinasabing batas violation. Yes. Opo. Kasi nga po, wala man Yes. ito sa batas, pero may violation pagdating sa privacy ng tao na nag-download ng app. But, Yes, at DJ Chacha, opo. kailangan masundan din yung mga prinsipyo ng proportionality, legitimacy, at necessity. No? Ibig sabihin, kung yung pagproseso mo ba yung least intrusive, kaya nga po, sinasabi ko kanina, yun ba yung least intrusive? But in this case, tulad na nga po ng nabanggit ng ating mga publiko, parang na-invade daw po ang kanilang privacy dahil sa mismong private conversation na po na nagkaroon ng marketing ng Jollibee. And No? again, let's reiterate na first time itong nangyari sa Pilipinas. On other messaging apps, merong mga advertisements, pero first time yung kada type ka ng word, may lalabas na talaga. Kumbaga, pumasok sa mismong private chat. Yes. Hindi lang Dati kasi sa DJ mismong Chacha app. ang So, nangyayari, Oo. pag Happy New Year, yung parang may fireworks lang, no? Or kung Happy Oo. Valentine's, yung may puso-puso lang. Yes. Pero walang name ng kumpanya or walang Yes. icon. So, Oo. yun, hindi po natin masasabing marketing yun kasi wala namang direct company na will benefit Oo. from that. Yusek, moving forward, sa mga messaging apps natin, paano po, mas maghihigpit tayo pagdating sa mga advertising policies nila? Definitely, kung nangyari ito, baka iwasan na sa susunod nung iba pa? Yes, no, we will continue to look into that, DJ Chacha, at of course nag-trigger na nga ito ng pagtingin natin sa isang messaging platform, at sana po kung ano man po ang maging desisyon ng NPC or mag-issue ng guideline patungkol sa mga messaging app, sundin po ito ng mga platforms natin, no, dahil ayaw naman po natin na umabot sa sitwasyon na talagang iban yung pag-advertise kahit sa labas ng messaging platform, no. Ibang usapan naman po yun. And to be fair, sabi nga po, yung patuloy na nagpa-function yung mga messaging apps na to is through advertisement, no. Pero okay na po yung sa labas ng messaging app, sa labas ng private conversation. In fact, sa Viber, alam ko may particular section, Sir Ted, DJ Chacha, na kung saan nandoon lamang po yung mga kanilang ina-advertise na produkto. Okay, opo. But ito ho, no, technically po, no, legally, if Viber made money by allowing itong advertiser to intrude into our private conversations, is that something that can be written off or waived by written consent, whether wittingly or unwittingly? Mean to say by the user, Sir Ted? Yes. Oo. Nga po. I mean, kasi nag-yes lang ako nag-yes para ma-download ko ito. But the fact Ayun na nga, Sir Ted, no? Opo. Yes, opo. Pwede naman po yun, Sir Ted.
basta make sure lang na hindi nga po sila gumamit Okay. ng kasi po pwede ang nangyari, Sir Ted, at hindi ko alam no kung ganun nga ba ang nangyari kasi iniintay natin ang kanilang response. Kung ang nangyari ba sa paglabas nila ng Jollibee na icon, sinishare po ba nila yung personal Opo. na datos Opo. sa Jollibee or Opo. simply inauthorize lang nila na every time na babagitin yung Merry Christmas, ipapop up yung Jollibee nang walang kaukol na pagproseso ng personal data ng tao. Mean to say, yung conversation itself lang, hindi sinasabi ng Viber sa Jollibee na, si Jose Villarmino, tinext si Ted Filon ng Merry Christmas, nag-respond si Ted Filon ng Merry Christmas, pareho silang lalaki, at ito yung kanilang age, no? Depende po kung ganun ang nangyari o hindi. Opo. Kaya Sige. yun po yung mga titignan natin. Opo. Ngayon, gusto ko lang po i-highlight, Sir Ted, kaya nga po talaga, dapat pag mga advertisement or marketing, yung consent form ng mga company, unless legitimate interest ang kanilang basihan, specific at hiwalay doon sa kanilang terms and conditions. And we've always Opo. taken that position. Lagi po natin sinasabi yun sa ating mga personal information controllers. Anyway, sige po. So, maghihintay po kami sa magiging resulta po ng inyong investigasyon. Pero hindi ho naman sa tayo po adelantado. Pero kung sakasakali ho ba that the conclusion will be no violation, perhaps may gray area po sa batas that will underscore the need to revisit the law para maging specific na po ito. Kasi nga parang may gray area pa ho ngayon dito sa inyong sinasabi po Parang ang dami mo ng pagbabasehan at aalamin as in para ho mas Yes, klaro. Sir Ted, no? Actually, when it comes to data privacy, talagang medyo nuance yung Data Privacy Okay. Act, no? Dahil it will be a matter also of possession, kung paano mo ididepensa yung iyong proseso. Pero syempre, may mga sitwasyon talaga na obvious, no, na hindi gray area. Sir Ted, actually, kami naman po sa NPC, kami po ay nag-propose na sa Kongreso ng amendment sa Data Privacy Act to cover situations like this, no? Kasi tulad po ng tanong ni DJ Chacha earlier, wala po ang direct marketing sa ating batas, pero dahil nga po anything that will involve processing of personal information, that would fall under the Data Privacy Okay. Act, no? But to your point, Sir Ted, yes, I am one with you na talagang kailangan nang i-revisit ang Data Privacy Act. At yun nga po ang ginawa ng NPC, nag-propose po kami ng amendments to the Data Privacy Act before our Congress, Sir Ted, Opo. no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige. So, Last na lang sa akin, Yusek, gaano so- po... Oo, sorry po Yusek, gaano ka... DJ Chacha, sige, Yes. go ahead po. Yusek, gaano ka proactive ang National Privacy Commission na magbigay babala po sa lahat ng mga tao regarding sa pag-download ng mga applications at sa pagbasa sa mga terms and agreements ng bawat app at sa pagbibigay din po ng mga personal na impormasyon? Kasi tama yung sinasabi ni Manong Ted dito sometimes dahil sa kagustuhan mo na i-download yung app, nini-next mo na you just say yes to the terms and agreement without even reading it. Ang inyo pong ahensya, gaano katindi po yung inyong kampanya para po ma-inform yung tao na hindi basta-basta dapat nag-yes lamang sa mga terms and conditions ng dina-download na apps? Nako, DJ Chacha, no, we've always been very active, no. In fact, umiikot po ang National Privacy Commission sa buong bansa para po maabot namin even yung mga areas na hindi masyadong aware sa Data Privacy Act na and even in our social media, DJ Chacha, no, at sa aming website, ini-inform po namin yung public at of course meron kaming public awareness campaigns all throughout the year sa iba't ibang parte ng bansa, no, maging sa ating whether sa public yan, sa ating personal information controller, sa ating mga private companies para po pareho hindi lamang po yung publiko maging yung mga kumpanya alam po nila yung mga dapat nilang gawin at hindi nila dapat gawin, no, at hindi sila maglabag sa Data Privacy Act. So patuloy po kami, DJ Chacha, hindi lang po sa aspetong to but in general saying that mag-ingat po tayo sa pagbigay ng ating personal na impormasyon lalo't ang dami-dami ng mga kumpanya na nagpo-proseso. Minsan, willing ka na lang ibigay yung information mo, yung the mere fact na sa security guard, susulat mo ang iyong pangalan, numero. As basic as that, paulit-ulit po Opo. kami nagsasabi sa sa ating mga publiko, DJ Chacha at Sir Ted, no? Opo. Sige po. So, attorney, ito po yung napakagandang diskusyon sa ibang mga tao. Baka wala silang pakialam dyan. Pero ang kapalit nga kasi nung iyong datos ay maaari pong pakinabangan ng mga masasamang loob. Yan pong pinag-uusap. Tama, Sir Ted. Yan pong basic dito na ating karapatan. Baka lang sa inyo po okay lang sa akin yan. Pero hindi mo alam kung yung bang iyong mga personal na mga datos
ay may nakakuha ng iba na maaari pong gamitin in the future sa masama pong intensyon. Yan po ang ating adhikain po sa ating pinag-uusapan. Attorney, mabuhay po kayo at kami makikibalita po sa development po Apo. ng inyong ginagawang investigasyon. Maraming salamat po, Sir Ted, DJ Chacha. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.